Graduate ako ng nursing kasi akala ko nga yun ang magpapayaman sa akin. Kasi nag-in demand ng nursing way back, di ba? Bakit ganun ka kumbaga, intense sa pag-aaral? Kasi for me, knowledge is power talaga. At saka gusto ko may mapuntahan ako after dito. For example, sanay ako na nagnenegosyo na walang kapital. Sanay hindi na ako babangon ako ulit. Sanay ako malalaglag ulit. Dumaan tayo sa pandemic. Doon ako nag-boom. Buti nandun pa siya. Doon ako nag-boom, oo. Kung kailan nag-pandemic, doon ako nag-boom. Hindi naman kailangan ng bag ng pandemic. Kala mo lang yun. Pag kami nag-walk-in sa amin, may kasama silang mga anak. Alam mo, ginagawa daw nila kaming pampatulog. Hindi ko alam kung matutuwa ako kasi pinapampatulog kami o ano. Huwag mo ipapaalam lahat ng burden mo. Hindi mo kailangan yung sinasabi sa iba. Huwag mo sisiraan yung sarili mo. Napaka people pleaser natin. Kailan mo naman sila nakaramdaman nila, hindi mo naman sa kopyan, di ba? So huwag mo silang pakialamanan. Kung ano yung feelings nila, ibigay mo sa kanila, entitled sila doon. Ikaw entitled ka sa nararamdaman mo. So yun ang kontrolado mo, yun ang ayusin mo. Alright mga Kakulab, nandito na naman tayo sa special episode ng Kakulab MJA. Special kasi special yung ating guest. Walang iba kundi si Kakulab, Dr. Jen Boles, ang CEO, ang business owner ng Tres Chick Luxury Original. Welcome po sa ating podcast, Kakulab, Dr. Jen. Hello po. Now, pag-usapan natin itong negosyo mo dahil maraming nanonood sa atin ng mga aspiring entrepreneurs at mga negosyante. Ngayon, sino ba si Kakulab, Dr. Jen, bago nagsimula itong Tres Chick Luxury Original? Nagdi-negosyo talaga ako. Though graduate ako ng nursing, kasi akala ko nga, yun ang magpapayaman sa akin. Kasi nag-in demand ng nursing way back, di ba? Akala ko, pag nag-abroad ako, yun yung magpapayaman sa akin. Pero hindi ko siya na-practice. Yung nursing ko. Tapos, nag-sales ako sa publication company. Wow. Doon medyo nagtagal ako mga like 6 years, ganyan. Nagbibid kami sa mga company like Shendengen, Nikoshi, ganyan. Yung mga company sa Laguna. So, ibig sabihin, sanay ka na rin sa pagbebenta? Yes, siguro, oo. Sa company kasi bidding. Bidding yun eh. Bidding yun. Yeah. So, yun. May engineer talaga nagbibid. Ako lang yung malakas yung boses ko. Kaya, alis ka na dyan. Ako na. Bulong mo na lang. Ganun. Bulong mo na lang sa akin para manalo tayong dalawa. Pero kasi pag mahina kasi boses mo, tsaka na-overpower ka ng mga sa bidding, ganun. Okay. Kahit sa bugs bidding, ganun eh. Pag mahina ka, ma-overpower ka. Alam mo, medyo curious ako sa iyo kasi nabanggit mo pa ngayon nag-nursing ka pa pala. Tapos nag-PhD ka pa. 'Di ba? Tapos ngayon, nagma-master ka pa. Ano nangyari? Bakit ganun ka kumbaga intense sa pag-aaral? Kasi for me, knowledge is power talaga. At saka gusto ko may mapuntahan ako after dito. For example, sanay ako na nagnenegosyo na walang kapital. So, sanay din ako na nalalaglag yung negosyo ko. Sanay din ako babangon ako ulit. Sanay ako malalaglag ulit. So, sanay ako sa ganun. Gusto ko may pupuntahan ako after. So, pagka ayaw na sa'yo ng pagbabag, pwede ka magturo. Pwede ka, kasi may masters ka, di ba? May doctorate ka, di ba? So, may pupuntahan ka pa rin. At the end of the day, hindi ka magugutom. Para meron ka lang fallback na pupuntahan. Pero sobrang dami mong fallback, ha? Mas marami, mas maganda eh. Kasi para wala silang tangge, walang palag. Ganun. Nabanggit mo, marami kang failures, marami kang bagsak. If you don't mind, gusto ko matuto doon. I believe yung mga nanonood sa atin gusto rin matuto. Alam mo, isa sa mga challenges ng negosyante, yung pagbagsak. Maraming mga negosyante, kumita, naging successful, pero nung pagbagsak, nahirapan makaahon, nahirapan makabawi. In your case, sabi mo, sanay ka na. What do you mean by sanay ka na? Kasi galing na ako dun eh. Meron ako naging business. Ang name niya is Mommy's Best. Restaurant siya na parang tapsilog, ganun. Maliit lang naman, kaya lang nilagay ko dun lahat ng eggs ko. Nung hindi pa ako marunong nun eh. So, nilagay ko din lahat ng eggs ko, lahat ng capital, ganyan. Pinarenovate pa namin, ganyan. In 3 months, nag-close. Oh, wow. Ang saya. Since bago lang ako nagdi-negosyo nun, masakit yun, di ba? That time masakit. Hanggat sa makakasanayan mo na lang kasi yung sakit. Pag paulit-ulit, hindi na masakit. So, sanay ka nang nasasaktan? Well, partly. Kasi lahat naman eh, di ba? Natututo ka dun eh, di ba? Then after that, Gumanga muna ako. Sa bahay, tulog. Bawal mag-aircon kasi walang pambayad. Ayun, ganun. So, yung sakit na yun ang nangyari sa'yo? Kahit bawal ka mag-aircon. Kailangan pag nag-aircon ka, 1 hour lang kasi mainit. Tayin mo na agad. Kasi mahal ang bill. Nakakondo ka nga. Bawal ka naman mag-aircon. Mga ganun. Kasi nalaglag ka nun eh. Medyo talagang kaya madiskarte ako. Tsaka nalapad yung noo ko. Yung noo ko kasi parang parang puro utak yan. kaya nakakaisip ako agad. 2015 yun. 2016, nakabangon ako dun sa Gluta.
Okay. Glutathione and soap. Paano ka Glutathione naman and soap. napasok doon? Wala kasi akong wala akong puhunan. Walang puhunan. Wala akong puhunan that time. Paano mo ginawa yun? Walang puhunan. Meron akong friend na napansin na parang pumuputi ka. Siyempre, sera ako. Gluta ko eh. Kahit di naman. Di ba? Kahit di naman. Sabi niya, ay, gusto ko rin yan. Bili mo ako yan. Awakin ng pera mo, bibili kita. So, pinadala niya yung pera niya. So ako, syempre, dahil hawak ko na yung pera niya, nakangati akong ayoko may hawak na pera ng iba eh. So binili ko siya ng gluta. Pinadala ko sa kanya right after. Pero akin na muna yung pera niya, di ba? So doon ako nag-start. Itong Tres Chick, kailan siya nagsimula? Ito late December 2018. 2018. 2018 December. Dumaan tayo sa pandemic. Doon ako nag-boom. Buti nandun pa siya. Doon ako nag-boom, Kung kailan nag-pandemic, doon ako nag-boom. Doon ka nag-boom. Hindi naman kailangan ng bag nung pandemic. Akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Kaya nga, hindi siya kailangan dahil di ka naman lalabas. Pero paano mo siya naibenta ng pandemic na kahit hindi nila kailangan yung bag na yun? Kasi naaaliw sila sa amin. Parang ginawa nila, di ba nawala yung mga taping ng mga artista, mga ganyan-ganyan. So kami naman, nag-boom kami, nasa bahay lang kami. So magkakapatid kasi kami. Magkakapatid kami, tapos pinapakita namin yung family values. Yun yung una. Yung family values naman, nagtutulungan yung mga magkakapatid, ganyan-ganyan. Nasa yun, nag-boom. Tapos dami na naming tapos nag-start na ng award. Pero doon kami talaga nag-boom. Kasi yung mga mall nagbukas. Nasad ako. Tumumal kami. Joke lang. Pero gusto kong kunin yung idea na ang benenta ninyo is family values. Yes, parang kasi way back, pag kami nag-walk-in sa amin, may kasama silang mga anak. Alam mo, ginagawa daw nila kaming pampatulog. Hindi ko alam kung matutuwa ako kasi pinapampatulog kami o ano. Pero nagmamay naman sila, kaya natutuwa na rin ako. Talaga? Okay. So, ibig sabihin, yung pagbebenta mo ng bag, kasi ganito, no? Maraming mga pumapasok sa pagninegosyo ng mga baguhan. Dahil sa pandemic, biglang pumasok sa pagninegosyo kahit walang idea pa paano magnegosyo. At ang idea nila, meron silang product, ibebenta nila yung product. Which is in your case, parang aksidente lang sa akin. Pero parang ang binibili sa inyo hindi naman yung bag eh. Actually, sa lahat ng negosyo ganun. Yung values na nakikita doon sa Sa lahat ng negosyo ganun. Yun ang totoo. Yun ang right key alam mo. Kapag maayos ka talaga yung personality mo sa mga buyers mo or for example, seller ka talaga. Pag maayos ka talaga and may integrity ka talaga sa sarili mo, babalikan ka ng mga customers mo. Hindi mo kailangan i-showcase muna yung bags mo. Actually, ako ang showcase ko, sarili ko muna. Ako muna, by my own. Kasi hindi naman ako nag-boom na yung 15,000 na ibenta ko, yumaman. No way, walang overnight, di ba? Walang overnight. So ako, 15,000, tapos nag-pandemic, yung mga madam na ayaw nilang ipanukala sa buong militar na naghihirap na sila, nag-call a friend to me. Okay, sige, ako na lang naghihirap. Akin na yung mga bag, ibebenta natin. Ako babayaran ko kayo agad, basta bayad ako, ha? So, nagpabenta yung mga madam, ganun. Ayun. Alright. So, yun. Trust lang yun. So, wala kang puhunan, yung trust lang sa'yo ng tao, ang pinanghawakan mo. Galing. So, binenta mo, nilimit mo yung pera sa kanila, hanggang sa kumalat na yung pangalan mo, ang dami ng naghihirap na ayaw nila ipasabi, naghihirap sila. Di secret lang natin ito, madam, ako bahala sa'yo. Ganun. Galing. Hanggang ngayon, secret naman namin. So, ibig sabihin, yung naniniwala ka na ang puhunan mo sa negosyo, hindi lang pera. Oo naman. Kundi Ako nga nag-start walang pera eh. Ako, I value integrity talaga. Talagang dito sa pagnenegosyo, pag wala ka nito, matulog ka na lang siguro. Money versus integrity, ano piliin mo? Integrity. Wow, amazing. Integrity. Money, madali yung gawin eh. Tama. Kahit ngayon, oras mismo kaya kong gumawa niyan eh. Pero integrity, mahirap yan. Hindi yung nakataliko doon nakaharap ka, iisa ka, correct. Mahirap yun. Yung hindi ka manloloko, it's because meron kang integridad, diba? Parang, yun ang mahirap ma-aim. Kung nakasanayan mo na yun along the way, hindi na mahirap yun. Ano yung sa tingin mo yung naging tamang decision mo kung bakit ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon? Fair ako sa lahat. Right decision. Fair ako. How about the wrong decision? Wrong decision, I trust too much sa mga tao. Yun. Talagang nagbibigay ako ng 100% trust sa lahat. So, ano yung naging impact sa'yo? Nalulugi minsan, pero nakakangat pa rin kasi malakas sa taas. So, ano yung pwede mo maging advice sa mga katulad natin na nagninegosyo na, kasi alam mo, ang hirap kuminsan, di ba? Kailangan mo rin magtiwala eh. Ako, mahirap kasi mag-judge talaga ng mga tao. So ako, for me, kahit maloko ko pa ulit-ulit, okay lang naman. Okay lang naman sa akin. Kaya lang dapat isang tao, isang loko. Isang tao, isang loko. Di ba? Kung dahil isang tao, 5 loko. Kung ganun. Napakaano mo na nun, di ba? Isang tao, isang loko lang, di ba? Isang tao, isang loko, wag na tiwala uli. Ganon. Di ba? Isa-isa lang ang bigay sa mga dami-dami tao eh. Bibigyan mo sa lahat silang chance. Hindi, syempre, isa lang, isa-isa.
Yung mga ano ba yan, pinagsisihan mo? Or Hindi, wala akong pinagsisisihan sa buhay ko eh. Ba't di mo pinagsisihan? Kasi, actually, hindi ko rin naman alam kung saan galing tong wealth na to na ano. Actually, akin lahat to. Tapos meron pa akong isang branch na ganito. Hindi ko rin talaga alam kung saan siya galing. Siguro blessing siya from langit. Tsaka marami na akong, nalugi. Sobrang dami ko ng losses, sobrang dami ko ng tao na pinagkatiwalaan na babay na ngayon. Mga ganon. Mga ilang negosyo na yung nabuksan mo na sabihin natin, Ah, nag-fail? Nag-failed? Mm. Actually, dito, muntik na rin ako mag-fail Talaga? dito eh. How many times? Paano nag-fail? Nawalan ako ng supplier. Okay. Nawalan ako ng supplier kasi pinakilala ko nga doon sa isang seller para kunyari hati kami. Wow. Yung pala kinamkam niya na, okay, Oh wala my na ako God. supplier. Okay. So, kinonect mo. Kinonect ko siya para sana share kami. Pero, wala eh. Parang Pinalimutan ka niya. hindi naman. Parang yung supplier ko biglang nagtaas. So, hindi ko naka-afford. So, binigay ko na, pinasa ko na doon sa isang seller. So, anong lesson dun sa ano na yan? Sa part na yan? Magbigay ka ng magbigay para mawalan ka. Mabuti yan, tama yan. So, paano yung... Kasi pag may nawawala, may kapalit yan. Tama. Di ba? Nakabangon pa ako. Alam mo kung bakit? Meron namang shop. May mga shop na nagsara. O nag-call a friend. Nakakontak ako. O di wala na akong puhunan kasi nagpa-consign sila. Tama, no? O di ba? Galing mo. Kaya kapag may nawawala talaga, ma-excite ka dun sa kapalit. Wow. Ma-excite ka talaga. Kasi wag mong panghinayangan yung mawawala eh. Kasi pag nawala, bye-bye, ingat. Ganun. By the way, pag-usapan natin itong mga awards mo. Isa to sa mga, the reason why kung bakit kinukulit kita ma-interview kasi, gusto ko rin matuto eh. But, kaya lang ayoko pumunta na sa school. Okay? Gusto ko matuto sa mga taong katulad mo na talagang experience-wise, yung wisdom, di ba? Pwede ba natin pag-usapan yung bawat Pwede natin pag-usapan lahat kahit moon. Pwede. Ito, pag-usapan natin ta. Babae Ka Awards. Ayan. Inspire inclusion to help forge a better, more inclusive world for women. Ayan. Ano tong award na to? I believe sa Camp Aguinaldo yan. Babae Ka Awards. Ano to? It's Gawad Pilipino. Oh. Gawad Pilipino Award. Binigay ng Gawad Pilipino. Ayan. Alam mo, bihira yung sa mga babae na nakakatanggap ng mga ganyan. Talaga ba? Ay, bihira. Ibig sabihin usually kasi, di ba, pag Pilipino, pinag-usapan natin, family. Usually, ang babae sa bahay lang di ba? Yun yung makalumang... Yes, oo. Pero kasi iba na tayo ngayon. Ibang generation na, di ba? Pag babae sa bahay lang, mataba yun. Mataba, tutulog lang siya. Charot, hindi, joke lang. Linis bahay. Pagod. Hindi. Ganun. Buti pagod. So, ikaw, bakit ka ganyan? I mean, alam mo, ako kasi, hindi pwedeng walang motivation lahat. Hindi pwedeng walang motivation lahat ng bagay Para sa akin, hindi ka gagalaw ng walang motivation. Ayoko kasi matulog. Yeah, I mean, what's your motivation? But ikaw tuloy-tuloy sa pag-aaral? Bakit ganyang kakatapang? In spite na ang daming pinagdaan ng failure, merong may dahilan Hindi ako alam, walang dahilan na malalim. Kasi wala naman talagang mawawala sa akin. Kapag nag-aaral ako, mas may mag-gain lang ako. May mag-gain ako. Hanggat kaya ng bulsa ko, mag-aaral ako, di ba? Wala namang mawawala Yung isang staff, nag-trader yan. Wala na akong pera. Di ba? Pero kapag binayad ko yan sa school, nag-gain ako, di ba? Hindi nila mananakaw yun sa akin, yung knowledge, yung naituro sa akin ng teacher. Hindi nila makukuha yun Paano ako dumating sa ganyang point? Yan, katiwaran mo. Siguro kasi marami na nag-trader. Mostly malalapit. Mostly talagang malapit na hindi mo ina-expect, 'di ba? Ganun. Marami ng mga ganun. So isa 'yon sa dahilan. Oo, siguro. Kumbaga, dahil sa dami mong experience na tinrider ka, hindi mo pa ina-expect na dun sa mga malalapit sa iyo. Yeah, pero hindi ko naman sila sinisisi kung ba't sila nag-trader. Baka kasi mamaya, nagawa lang nila 'yon kasi yun yung nakalaan. Destiny yan Baka yun yung role nila sa sa buhay ko, di ba? So, naniniwala ka sa destiny. Tsaka talagang lahat nangyayari by a reason. Itong ano to. Ito. Ayan. This one, ito yung pinakamagandang parangal. Ambassador for Women Empowerment and Entrepreneurs. Yan, gusto ko to. Para sa mga negosyante. This one is Gawad Pilipino, Ambassador for Women Empowerment and Entrepreneurs. Kasama ko dyan si Angel Locsin. Wow. Tapos, kami yung naghahanap ng ma-awardan. Oh. Like mga celebrities, mga ganyan. Naghahanap kami. Kasi nga, kami yung ambassador. Tapos ako yung nagbibigay ng award. Ako yung, like kila Miss Aiko Melendez, yan. Anong may papayo mo sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kababaihan? Pag-usapan natin kababaihan dahil bagay na bagay sa'yo. Tulad mo na talagang very successful in your profession at walang tigil sa career mo. Anong pwede mong sabihin sa mga kababayan nating babae na nabubuhay pa rin doon sa makaluma na pamamaraan? Babae ka, dapat may power ka. Dapat alam mo sa isang bahay, babae ka, hindi ka lang babae. Kailangan may power ka, kailangan dapat
kung ano yung role ng isang lalaki, yun din ang role ng isang babae. Kasi without one, di ba, parang di ba makukumpleto yan eh. So dapat, pipili ka ng kasama mo na dapat talaga nagtatali yung, nag-resonate yung ano nyo, yung pagsasama nyo sa isa't isa, di ba? Kasi if not, umalis ka na lang dyan. Better na alisan mo na lang. Why? Kung lagi ka lang papabugbog just for the sake na buo yung pamilya mo, parang hindi, there's no use na gawin mo yun. Parang hindi na uso yan ngayon. Uso na ang hiwalayan. Wala na pong forever. Okay? So, pag hindi kayo ukol, maghiwalay na lang po kayo. Hindi. Pero hindi, yun nga. Kasi may maraming babae na nagtsatsaga eh. Ako, nanonotice ko lang nagtsatsaga sila just for the sake na buo yung pamilya. Yes, tama naman, okay naman buo, pero may co-parenting naman. Diba? So huwag kayong magpatali just because gusto nyo lang ng buong pamilya. Kahit hindi na nag-a-align dun sa gusto nyo, hindi na kayo nag-grow, hindi na. Yung mga babae, dapat may power eh. Dapat kaya nyong itayo yung mga sarili nyo. Dapat malakas kayo. Kasi kailangan din kayo ng mga anak nyo. Diba? Yung mga anak nyo kayo rin titignan, gano'n. Kung hindi ka malakas, gagayahin ka na. Gusto mo ba yung anak mo, ganyan, makikita mo rin ikaw? I'm proud to say, gusto ko yung anak ko makita kong ganito sa akin. Di ba? Kasi, alam kong matapang, di ba? Kayo, tanongin niyo rin yung sarili niyo. Kung gusto niya ba yung anak niya, makikita niyo ganyan sa inyo. Ngayon, kung hindi, baka better na magpalit na tayo ng thinking, di ba? And na tayo, go with the, Gabriela Silang, gano'n. Di ba? Make sense naman, di ba? Kasi yung iba, sila sa dating maka-Pilipino na okay lang kahit ginugulpi ako, basta magkakasama tayong pamilya. Ganon. Hindi na kasi uso yun di ba? Hindi na dapat ganon. Dapat ang mga babae, meron na silang power, meron na silang boses sa bahay, di ba? Hindi ko sinasabing mag-ano ka dun sa lalaki, Siyempre, lalaki pa rin ang hari ng bahay. Pero, dapat, kaya mo magsalita para sa sarili mo, para sa mga anak mo, di ba? Pag alam mo may mali, kaya mo, ipagtanggol yung sarili mo, ipagtanggol yung mga anak mo. Hindi po pwedeng sunod ka ng sunod, tameme ka, di ba? So, paano paano ka pumipili ng makakasama mo? Gaano ba kalaki epekto nito sa bilang babae? Lalo na sa karir mo. Kasi, basta nag-resonate sa energy. Di ba, bilang single, single na babae, single na lalaki, pareho itong may pangarap nung single pa sila eh. Yeah. Oo, may kanya-kanya silang pangarap. Ngayon, pag nag-asawa na, gaano kalaki yung epekto or yung tamang decision sa pagpili based sa criteria na meron ka sa pagpili ng lalaki? Basta nagre-resonate yung energy nyo. Basta okay kayo. For me, okay na yun. From there, magsimula kayo. Then the rest, pwede nyo na pagtulungan yun eh. May proper communication naman. Diba? Para sa lahat. Para sa'yo, ano yung pinakamalaking contribution ng isang negosyante sa economy natin? Like sa Philippines? Ano ka ba? Kung walang negosyante, wala tong Philippines. Ano ka ba? Siyempre yung mga negosyante nagka-tax. Di ba? Ako nga nagka-tax eh. May bat na ako, may tax pa ako. Lahat nga eh. Tapos hindi dadaan ako, hindi naman diretso. Lahat may tax eh, di ba? Lahat may bat. Di ba? Lahat di ba? Pupunta ka Mercury Drug. Tingnan mo yung resibo mo, may bat. Pupunta ka ng, bumili ka ng ilaw, may bat. Kumain ka sa restaurant, may bat pa rin. So, napakalaking part ng negosyante sa Pilipinas. Kasi kung wala tayo, siguro kung wala yung mga entrep, paano na ang Pinas? Paano na, di ba? Malaking tulong, no? Malaking part. Kaya alam mo, minsan, di ba sinasabi, takot yung iba sa government? Hindi dapat. Hindi ka dapat takot kasi ang totoo, niloklok natin sila para manilbihan para rin sa atin. Pero wag naman tayong bastos, di ba? Siyempre, kailangan natin sila igalang, by all means, di ba? Kaya lang, at the end of the day, hindi tayo kailangan matakot. Kasi tayo rin ang nagluklok sa kanila dyan di ba? So, kailangan may boses pa rin tayo. Laging may boses. Yung relationship sa empleyado, boss and employee, nabanggit mo kanina, may mga tomb rider sa'yo. Paano mo hinahandle yung mga ganon? Alin? Yung mga empleyado? Yung mga nag-trader? Hindi ka pa tinatrader. Siyempre, nagbababay ako. Hindi mo pa alam. Bye, ingat ka. Bye, ingat ka. Bye, ingat ka, friend. Ganun. Naging bag ka na. Hanggang kailan yung limit mo? Pag umalis na sila. Sila mag-decide. Sila mag-decide. No, ganito kasi ako. Lahat ng bagay sa akin parang matter of your decision. Okay. Ikaw as tao. Kasi kung ano yung nararamdaman ko yun. No. So akin yun. Yeah. Kung ano yung nararamdaman mo yun. Sa'yo yan. Tama. At igagalang ko yan. Ayaw mo umalis? Gusto mo makipagplastikan habang buhay? Okay. Oh, amazing. Magsama tayo dito habang buhay. Hindi mo na kaya? Gusto mo nang magtayo ng sarili mo? Go ahead. Hindi kita pipigilan. Bye-bye. Napakasimple ng buhay, alam mo. It is what it is. Pag kaya mo tanggapin lahat na okay na to, yan, siguro talaga yan, go ka na. Wala ka naman talaga problema eh. Wala ka naman talaga magiging problema. Ako kasi ganun. Pag gusto na nila umalis, bye-bye. Bakit mo pahirapan? Bakit mo siya pipigilan kung meron siyang sarili niyang decision, di ba? So, hindi ko pinipigilan. Galing. Nagbababay ako. Actually, ako ganito. Ang nagmamatter sa akin palagi, yung nararamdaman ko.
Hindi yung nararamdaman nila. Oh. Yung nararamdaman yung sakop nyo yan, hindi ko yan sakop eh. Malay ko ba kung nabubuisit ka sa hindi ko na yan sakop. Papasukin ko pa ba yan? Hindi na. Papasukin ko yung nararamdaman ko. Ito kasi yung pwede kong baguhin. Ito yung kontrolado ko, di ba? Very powerful. Oo. Pero yung nararamdaman ng iba, okay lang yan. Go. I-acknowledge mo yan sa sarili mo. Nararamdaman mo yan eh. Di ba? Kasi yun yung importante. Huwag mong pakialaman yung nararamdaman ng iba. Ang pakialamanan mo yung nararamdaman mo. Galing. Di ba? Yun ang importante. Oo. Importante yun. Lalo pag nagninegosyo ka, importante Oo. yun. Huwag mong pakialaman yung nararamdaman ng iba. Oo. Na-offend mo siya, Nararamdaman niya yun. Nararamdaman niya yun, Hindi di mo ba? naman sinadyang in-offend Oo. siya. Kung na-offend siya, kasalanan niya yun. Hindi mo na kasalanan yun. Kasi kung kasalanan mo yun, sinadya mo. Hindi mo naman sinadya, Tama. di ba? So, hindi mo nasakop yun, di ba? Galing. Hindi mo nasakop yung nararamdaman niya. For example, ako, nainis ka sa akin ngayong Oo. interview. Eh di, anong gagawin ko? Eh di, nainis siya. Di ba? Anong gagawin, di ba? Thank you, sir. Ganun. Kasi wala kang magagawa. Hindi mo kontrolado kung ano yung nararamdaman ng iba. Yung feelings ng iba at yung reaction ng iba. Ang kontrolado mo lang yung nararamdaman mo, yung feelings mo. Yun. Yun ang intindihin mo. Kasi yun ang kontrolado mo eh. Pag-usapan natin, balikan natin si Tres Chick. Yung mga binibenta mong bags dito, syempre, puro mga luxury. Mm. Diba? Sino mga naging client mo? And nagsimula ka sa 15,000, sabi mo? Yes. Tama ba? Yeah. Anong bag yung una mong naibenta? Coach bag. Coach na bag. Coach Bag mo? Bag ko yun. Hindi, ano yun, hindi ako mahilig sa bag. So, yung mga niregalo sa akin. Niregalo sa'yo? Walang pera eh. Nabenta ko, sorry Naalala mo pa yung pinakaunang kliyente mo na bumili ng bag? Oo, naalala ko pa. Talaga. Si Dailito de Guzman. Siya pinakauna? Hindi pa ako nagtitinda ng bag. Naging, buyer ko na siya, Bali pa, Talaga? binenta ko. Oo. Way back 2015, 2017. Bumili siya sa akin. Siya ang unang nagtiwala sa akin. Yan. Alam mo, tinanong ko yan kasi alam mo, sobrang importante nung unang taong bibili sa isang negosyante. Kaya ako yumaman dahil kay Nailito, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi. Charot. Pinakauna kasi sila yung parang nagpakita sa'yo ng chance eh. Pero siya nga ang unang nagtiwala sa akin na bumili. Kasi imagine, wala naman ako alam sa bag. Ba't mo ko pagkakatiwalaan? Di ba? Ako sarili ko, hindi ko pinagkakatiwalaan noon eh. Di ba? Halo, kung wala pa tag price, hindi ko pagkakatiwalaan sarili ko. May tag price eh. Ano yung mga bag binibenta mo rin? Ngayon? Oo. Louis Vuitton, Chanel, yan. Celine Paris, Loewe, Gucci, yan. Yung mga Prada, Givenchy, Fendi, yan. Grabe. Lahat, name it, meron kami. Ito pa lang itong studio pa lang na to May dalawa to eh. Nasa 10 milyon na yung halaga dito. Ito. Yung mga bags na to. Etong lahat ng laman. Yan, lahat Yes. ng laman. More. Oo, grabe More, no? Then yung sa kabilang studio mo, Mga ganun din. Magganun din. Mga more pa. if you don't mind. Sa Novaliches, sa SM Nova. So ito kasi celebrity edition. Okay. Celebrity edition. So ang nagla-live dito mga celebrities. Awa ng Diyos, Pumasok. oo. Paano mo na-create yung ganong klaseng connection? If you don't mind. Bilang negosyante, importante ang connection. Hindi ko alam, nangyari na lang eh. Alam mo, actually, itong pagbabag feeling ko, pag para sa'yo talaga. Itong pagbabag para sa akin to. Hindi ako nahirapan sa stocks, hindi ako nahirapan sa connections, hindi ako nahirapan sa buyer. Kahit nung pandemic, hindi ako nahirapan sa shipment. Lahat, everything smooth. Though may mga hassle ka rin, may mga ano ka rin, may mga naging problema, pero okay lang. Kasi nga, pag hindi ko kontrolado, hindi ko masyadong kinakaril ng pagproblema eh. Pag kontrolado ko lang yan, kakariling ko ng pag-iisip. Pero pag hindi, dead mo, nawawala naman yung problema. 3 to 5 years from now, sino si Tres Chick? Siguro may 6 pa kaming ganito. Talaga? Siguro. 6 na lahat yung total? Hindi, may 6 pa. 6 pa more. So that is around 8. Sabi mo 3 to 4 years, di ba? 3 to 5 years. 3 to 5 years. May 6 pa siguro yung ganito. Wow, meron ka na siguro sa Visayas, Mindanao. Let's see. Baka. Sabagay, kahit wala Mahal naman doon, no? Pwede Ma. naman pa-deliver. Actually, kasi okay lang naman yun kasi online eh. Oo. Ang ano namin is based sa online. So meaning, kahit nasan ka mang lupalop, pwede ka mag-branch out. Kasi nga, ang dami kong madam. Ang dami. Isipin mo, nag-post lang ako. Sino gusto mag-franchise? May 10 agad. Wow. Oo. May 10 agad na gusto Kaya lang na-realize ko ako magtataksi, wag na pala. Oo. Pero kasi yung mga yon, pag nag-franchise sila, ang naiisip ko naman, ako magsusupply lahat. Eh, marami ako supply eh. Oo. Marami ako supplies, kaya hindi ako maubusan ng supplies. Right. Talaga. Galing. Kahit nandito lang ako, hindi ako maubusan. Japan nga bumibili sa amin. Yung pagiging negosyante mo, saan mo nakuha yan? Sa sarili ko. No, I mean, may influence na magulang? Siguro kasi yung lola ko Bombay, 5'6". Oh. Natutuwa ako pag nagla-live kayo eh. Kasi, Nanonood ka ba? Oo naman. Piling ko sa una lang. Kasi Nakikita maalis ka agad. Siyempre. Nagla-drive ako eh. Okay
Okay lang yung mabangga, basta nanonood ng Crush Chick. Makikita ko ang dami mga artista na nagla-live, nakakatulong sila sa negosyo mo, nakatutulong ka rin sa kanila. Alam mo, hindi ganun kadaling makapag-create ng ganung klaseng connection. And ano pwede mong ipayo dun sa mga pumapasok na negosyante na, alam mo yung bagong negosyante sila tapos wala silang ka-connection. Yung connection kasi to follow na yan palagi. Ang una mo talagang i-establish, sarili mo. Sarili. Ikaw muna. Tama. Kailangan ikaw muna, kapag may sobra ka, dun papasok yung mga ganyan-ganyan. Yung laging sobra, dun ka papasukan ng ibang tao. Oo, dun ka tutulong sa iba. Hindi ka pa pwedeng, ang gusto mong i-create is malakas ka agad. Tama. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mag-start ka talaga sa zero. Mag-establish ka muna yung integridad mo, yung magpakilala ka muna sa mundo, ipakilala mo kung sino si Jen Bolas, kung sino ka, bago ka mag-jump in dun sa, ay, kailangan ko na ng connection, kasi may ibig sabihin nun, may sobra ka na nun. Kapag may sobra ka na, that's the time na talagang papasok na yung mga gusto mong connection. Diba? Tsaka kailangan mag-establish ka muna by your own. Ikaw, sa selling kasi ganito, lalo sa online, ang una mong ibebenta is yung sarili mo. Wala kang unang ibebenta, sarili mo talaga muna. Bago yung products mo, ikaw muna. Hindi naman yan bibili sa'yo kahit gaano kaganda yung bag mo. Pagka hindi ka ganun ka... Katiwa-tiwala. Kasi maraming may itsura lang. Tama. Maraming may ano na, pero hindi, pag tinignan mo parang swindler. Di ba? Parang, lulukoy na ko nito Di ba? Parang, ito yung scammy namin gano'n. Di ba? Maraming ganun eh. So ikaw, mag-establish ka muna ng name mo. Mag-establish ka. Para pag tinanong ka, word of mouth yan eh. Pag tinanong, well, hindi mo mapiplease lahat at hindi mo naman sakop lahat ng opinion ng iba, may negative pa rin. Pero damihan mo yung positive kaysa sa negative. Although sa 10, kunwari may 3 galit, kaya mo na yung mga galit, pakiramdam nila yun. Yung 7, ibabouch ka niyan. Ganun, yun muna talaga. Ikaw, magpakilala ka muna sa mundo, lumabas ka muna. Tapos, the rest, magtuloy-tuloy ka na, gano'n. Tsaka wag kang, pag nadapa ka lang. Kapakon ka ulit, diba, gano'n. Kasi pag nadapa ka, tapos doon ka lang, good luck. Diyan ka lang. Hanggang diyan ka lang. Lagi-lagi lang, laban-laban. Kasi alam mo, eto na-realize ko, sa negosyo kasi, wala naman talagang perfect fit na talagang lahat, boom, lahat okay, lahat. Kahit ako, dumanas ako sa zero. Lahat ng bangko ko, zero, pati personal ko, zero, lahat. Dumaan ako doon. Good thing, may stocks pa ako. Zero, pero may stocks. Diba? So, pag nakabenta ka kasi, meron ka na ulit, gano'n. May panapal ka na ulit, panapal. Pero dumaan din ako sa mga gano'n. Diba? So, ngayon, hindi lang ako sumusuko. Hindi ako nagpapalitan. Zero na ako, pero hindi ako zero. Kasi doon mo kinukuha yung confident mo naman, diba? Besides, ako, basta may item ako, okay lang ako eh. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan ipaalam sa madla. Huwag mo talagang ipaalam. So, huwag mo talagang ipaalam. Yung yabang mo talaga, lagi mong pinaninindigan dapat yan. Lalo pag nasa luxury ka. Besides, marami ka pa. Lalo kung stocks mo talaga yan, ha? Kung marami ako, kasi stocks ko talaga lahat. May mga diamonds din ako, mga Rolex, di ba? Yeah. Pero, huwag mo ipapaalam, lahat ng burden mo, hindi mo kailangan yan sinasabi sa iba. Huwag mo sisiraan yung sarili mo. Kailangan laging positive lang yung makita nila. Huwag mo sila idamay sa problema mo. Huwag ka magpo-post ng mga nega, tinadamay mo sila, di ba? Kimkimin mo na lang yan. Di ba? Yung mga nakakabasa, like for example sa Facebook, nakakawa sila dun sa energy mo eh. So dapat better, spread the positivity, di ba? Yung love, yung di ba? Pag negative, sarilinin mo na lang yan. Huwag mo nang pinapas. Kung gusto mo talaga siya i-post, mag-journal ka. May journal apps eh. I-journal niyo yung mga feelings nyo. Huwag nyong i-post sa Facebook. Kasi, at the end of the day, mamaya magbabago yung feelings mo, iba na yan eh. Tama. So, ang galing, ang ganda nung sinabi mo eh. Di ba? Huwag mong sirain ang sarili mo. Huwag mo sisiraan yung sarili mo. Huwag mo sisiraan ang sarili mo. Sarili mo yan, dahil ikaw na nga lang magmamahal sa sisiraan mo pa. Di ba? Huwag mo sisirain. Every time na magpo-post ka ng something na pangit tungkol sa'yo, correct, sinisiraan mo na yung sarili mo. Nag-iiba na yung tingin sa'yo ng mga tao. Nag-iiba na yung tingin sa'yo. So, bakit mo sila bibigyan ng show na talagang pagtatawanan ka? Bigyan mo sila ng good show. Lagi ka lang mabait sa paningin nila. Lalo na hindi ka nila kakilala. Diba? Diba? Ay, by the way, meron kami kinreate na community. Community ng mga Filipino business professionals. Ang agenda nito or ang purpose nito is actually to help mga Pilipino na pumapasok sa negosyo, paano gawin yung business professionally. Nagtuturo kami ng proper online live selling. Meron ka bang parang consultation, free consultation, free. Everything is free. Coaching, everything something like that? Ako actually, hindi ako nagdadamot sa knowledge ko.
Nag-aral din ako ng restoration ng bag, nag-aral din ako ng authentication. Talaga? Oo. Pero hindi ako naging madamot. Never ako magdadamot lalo pag sa knowledge. Wow. Kasi free naman yan eh. Oo. Free naman talaga. So, kasi lahat ng gusto na magpa-coach, free. Free of Talaga? charge. Oo. Pwede ko kayong bigyan ng panahon dyan. Oo. Actually, kay Enzo dati, Enzo Pineda, nagtuturo kami ng online live selling through TESDA. Oh. Through TESDA yun. Tapos yun, i-continuous pa rin namin yun. Galing. Kasi baka yung iba, akala nila, pag nagla-live selling kayo na yun? Oo. Oh no, hindi. May proper na way to do it. To do it. Hindi yan basta humarap ka sa camera, that's it? Tama. Hindi siya ganun. Wala, Galing. hindi ganun. Wala talagang easy. Wow. Easy peasy, wala talagang ganun. Meron talagang proper way. Gano'ng katagal yan? Halimbawa, 3 days, 3 ganun. days? 3 days, Mag-comment lang kayo pag interesado kayong magpaturo, magpa-coach, o magpa-mentor kay Kakulab, Dr. Jen. For our last message, ano yung gusto mong iwanan sa ating mga audience na pwede nating kapulutan? Well, yun lang sukuhan yung buhay, ganun. Tsaka lagi dapat nagmamatter sa inyo, yung feelings nyo talaga. Ako yun ang talagang gusto kong ituro sa ibang tao. Kasi tayo, tinitingnan natin palagi yung nararamdaman ng iba. Like, napaka-people pleaser natin, pakialam mo naman sa nararamdaman nila, hindi mo naman sakop yan, di ba? So, wag mo silang pakialamanan. Kung ano yung feelings nila, ibigay mo yun sa kanila, entitled sila doon. Ikaw, entitled ka sa nararamdaman mo. So, yun ang kontrolado mo, yun ang ayusin mo. Galing. Yun lang yung Tsaka maging fair ka sa lahat talaga. By all means yun. Kahit rinatrador ka, edi, fair ka pa rin. Ganun. By the way, isang kanila makokontakt, saan sila pwedeng manood? Dito kaya sa Facebook page namin, may blue check po yun sa Safe to Transact kasi may blue check naman. It's Stress Chic Luxury Original. Yun lang po yung pinaka-active namin. Pero everyday naka-live naman kami. Alright, mga kulab, maraming salamat sa inyong panonood. Kung kayo ay nagustuhan ninyo yung content na to, marami kayo natutunan. Please don't forget to like, share, and follow this page. And ganoon din sa ating kakulab na si Dr. Jen Bowles. Thank you very much po. Thank you po. Thank you, sir.